ng salita ng ating Panginoon. At ang ating tatalakay today is about bakit kailangan natin mag-keep on going. O yung word na gagamitin ng Book of Romans, yan po ang ating i-discuss, ay yung tinatawag nating endurance. So pag tinignan mo ang meaning and synonyms, synonymous, ang ibig sabihin magkapareho. Okay? So yung salitang endurance as the same as the word tolerance, at saka keep on going. At bakit sinasabi ito ng Biblia na bawat mananampalataya ay kailangan magpatuloy at kailangan magtiis at kailangan gawin ang mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon. Is that correct? And somehow kung kailan tayo nagpapatuloy at kung kailan tayo somehow na nagsisikap, hindi niyo ho ba napapansin nandoon pa rin yung paghihirap at pagsubok na dinadanas po ng bawat mananampalataya ng Diyos. Did you ever consider that? Bakit ano ang mga dahilan? Bakit nangyayari ito sa buhay ng bawat mananampalataya na hindi natin maiwasan? And somehow, when it comes to the trials, frustration and persecution, pag hindi nauunawaan ang mga bagay na yun, naniniwala kayo, marami ang sumisurrender. Marami ang napupustrate. Did you ever consider that? Samantalang nagsisikap ka naman na magpatuloy sa Diyos, and yet, hindi pa rin nawawala ang mga bagay na ito sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Did you ever consider that? So, kung titignan natin in reality, ay mapapansin mo pag hindi malinaw ang mga bagay sa buhay ng isang pananampalataya, somehow, it is frustrated them o nagkakaroon ng mga bagay na paghihirap sa kanyang buhay. Then pag hindi pa na-manage, ito yung nakakalungkot, somehow they give up. And somehow they surrender in the ministry of the Lord. Di ba? Pero sinabi ang isang pathway to maturity, ito yung kanyang word na binanggit. Ayan. Para mas lalo ninyong maunawaan. Ito yung lagi kong dinidiscuss na nagpagbigay ng isang enlightenment somehow kung titingnan mo ikaw at ako sa kabila ng paglilingkod mo sa Diyos. Di ba? Pagsamba mo sa Diyos. Somehow, bakit lagi kang may frustration? Did you ever consider that? Tingnan nyo ang sabi nito. All believers are subject to frustration and suffering. Are you agree with that? Of course, dapat tayo nakakaranas. When we enter Christianity, when we decided our faith to God and accept Him as Lord and Savior, ang sabi ng manual na ito, ikaw at ako ay subjected to frustration and suffering. Diba? So, kailangan malinaw po yan. But, ang sabi niya, victory can be yours. Kaya pag hindi mo naunawaan, discourage ka. And yet, sabi ng manual na ito, matagumpay ka pa rin kahit subjected ka with that. At yan ang ating titignan, ano? Kung gagamitin mo ang mga
available resources that God given to you. Agree with that? Alam mo kung ano yung mga available resources? Of course, number one, kung titignan mo, you have the Holy Spirit living in you. Isa na yan. The second one, you have already the Bible to read. Are you agree with that? All of them are available resources para malaman mo bakit may problema at bakit lagi kang subjected sa mga bagay na pagsubok sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Di ba malinaw yan, no? Kaya pag hindi mo naintindihan yan nawawalan ka ng pag-asa, of course. Okay? Kaya, ano pa ang sabi niya as Christian, we are not simply called to put our faith in Christ at the moment in time, but it is also called to run with perseverance. Another form of available resources na pinagkaloob sa iyo ng Diyos sa nagawa nito, kailangan matuto ka doon sa tinatawag nating hardship, tolerance, mapagtiis, at meron kang attitude to keep on going. Kailangan meron tayo, no? Ang daming resources, kung titignan mo yan. But unfortunately, when it comes to the experiences and frustration, that naranasan mo, di ba? Minsan nalulungkot ka, nahihirapan ka, pero ang dami palang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang ating tatalakayin, para hindi ko nakuha dyan si Aldi na ilagay, si John MacArthur. May binanggit kasi si John MacArthur dyan. Okay, dito siya nakalagay. So, ang ating tatalakayin ay turning point to run with endurance. At makikita natin sa Romans chapter 5, verses 1 to 3. Very clear naman kung sinong sumulat ng Book of Romans. Is that correct? At ang tao yan ay nauunawaan niya ang mga frustration. Tulad ng sinishare kanina ni di ba? Ni Brother Milton. Naintindihan niya ang lahat ng mga pagsubok. And yet, kung titignan mo ang New Testament, siya yung pinakamaraming naisulat as being missionary. When it comes to trial and frustration, hindi natin matatalo yan. Agree kayo? Kayo, nakukulangan pa lang ng euro. Di naman, ano? Of course, napakaraming problema na hindi natin maiwasan sa buhay ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya minsan nalulungkot tayo, no? Pero very powerful ang mga available resources ng Diyos sa buhay mo at sa akin. No? Para mas lalo po natin maintindihan ng Diyos natin na hindi siya nagkulang. Baka ikaw lang yung nagkukulang. Ewan ko ba? Hindi ko nga alam kung naiintindihan natin o hindi. Pero nakakatuwa naman. Sabi ko, ba't dinala mo ako sa ganito level of nandito ako sa level na ganito, sabi ko. So it is a challenging to me. Di ba? Di ko rin naiintindihan. Parang back to zero, Lord, again, sabi ko, why don't you put me in a higher pedestal like the ministry of my friend? But when it comes to the challenge, of course, no question, doon sa gusto mangyari ng ating Panginoon.
Is that correct? So tingnan nyo ang sabi ng Book of Romans para mas may highlighted ka at maintindihan mo. No? Hanap po ito sa atin para maunawaan mo na hindi ka agrabyado. Hindi rin ako agrabyado. Kasi, mali, ay, di ba? Okay, sa chapter 5, natutuwa kasi ako sa inyo eh. At natutuwa talaga ako sa GSBC actually. Ano? Ang nasa tingin ko, we are in Europe. Yun ang nasa tingin ko. We are better than in the United States. I agree with that. Pagdating sa larangan na ministeryo ng ating Panginoon. So, ano ang sabi ng Romans 5:1-3? Therefore, since we have been right in God, sight by faith, o nakita niyo? Magbuhat ng maging matuwid ka sa Diyos. Malinaw si Pablo, no? Magbuhat nung naging matuwid ka sa Diyos, nagkaroon ka na ng kapayapaan sa Diyos. Pero parang hindi. Ano, sino sinungaling? Tayo ba o ito Biblia? Palagay niyo. Di ba in reality ganun sabi ng Biblia eh? Mayroon ka lang kapayapaan and yet, why is it somehow we are rebelling? Why is somehow we are complicated? Hindi ba questionable yan? Malinaw ko sa inyo? And then, anong sabi ng Biblia? Naging payapa ka ng dahil sa Diyos at ng dahil sa ating Panginoon na gumawa ng lahat ng mga bagay. And then, verse 2, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Alam nyo talagang wala tayong kakayahan. Wala. And yet, because of Christ, ayun, yung awi, binayaran na niya mga kasalanan mo. That's why nagkaroon tayo ng isang pribilegyo now. Magbaba na naman natakot ako. Did you see that? Malinaw po ba sa inyo yan? May kapayapaan, hindi mo deserving ang pribileyo na maging anak, and yet because of Jesus Christ, He paid that debt. Kaya nagkaroon ka ng privilege as a child of God. Tingin nyo, sino may problema? Tayo, ito na naman Biblia. O tayo daw, sabi ni Sister Vicky, at least you are admitting. And that is true. Nakakaya bang sabihin mo na ako may kasalanan? O sino yung makakapagsabi ng gano'n, bibili mo ng 10 euro ngayon. Kaya kung bigla kayong tumasa ka ba? Sabi ng banal na kasulatan, we now start, tumatayo ka, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Kailangan tignan mo to. Ayaw mo tignan yan. Then, in verse 3, every word, we can rejoice too. Pero tingin ko sa inyo, punong-puno kayo ng problema yan. But the scripture is telling us we need to rejoice. Agree? O tingnan niyo, Sister Maymay talaga. She is very energetic with that. Alam niyo, natuwa ako doon. And I love that. Because yung paglilingkod sa ating Panginoon. Take note. We can rejoice too when we run into problem. So alam ni Pablo yung problema. Did you see that? Alam din niya. And trials. So tama yung pathway
when we born again and we enter the privileges that God given to you and me as His children, ano ang mangyayari ngayon? May problema tayo, may pagsubok tayo, na hindi maiwasan yan. Iba't ibang direction lang yan. Ako nga, kailan lang ako itinakbo na naman doon sa doktor eh. Ewan ko siguro sa kakasalita ng wife ko. Totoo ba yung mga babae may tok-tok and tok? Totoo ba yan? Di pa ako nakakarating ng simbahan, meron ng preacher. Di ako ganun kung kami niya. Ang sabi ni Paul, right to private trial for widow, that they help us develop endurance. Kailangan meron pang tolerance. Kailangan you need to keep it going. Okay? So yan po ang sabi ni Pablo. To highlight that, of course, kailangan natin itanong, bakit mahalaga yan? Di ba? Ano ba ang background? Why is it somehow, ang dami niya, tinignan mo yung aking table of content sa aking Bible, doon sa aking ASB. Ang gamit ko ngayon ay New King James Version, regalo po sa aking Doc de Guevara. No? Napakaganda, bundled leather, magaan pa. Ang daming word na binanggit na endurance na napakahalaga. Okay? Para mas maunawaan niyo, bakit kailangan gawin ito? Ang bad dahilan, di ba? Kasi binanggit itong before eh. Pero dito sa verse 3, very clear na mayroon ka ng understanding bakit mahalaga yan. Is that correct? Bakit kailangan may pagsubok? Makakadevelop yan ng tolerance sa'yo, sabi niya, at makakapagpatuloy ka. Take a look about this one. The background behind endurance. Malinaw po? So, napakahalaga ng salitang endurance, tolerance, perseverance. Ano pa yung word? Keep on going. Kailangan mayroon ng ugaling ganon. Pag mayroong pagsubok. Ang word na endurance, kung titingnan mo, ay isa itong major theme throughout the New Testament. Malawak yung salita niya, kaya makikita mo, throughout the New Testament, yung word na binanggit ni Apostle Pablo, and even in the book of Hebrews, and even in the book of Luke, ang dami yan. Binanggit itong salitang endurance. Clear po sa inyo? So, ibig sabihin, mahalaga yan. Ito pa yung kahalagahan niya. O, tingnan niyo si John MacArthur, namatay na yan. Nagkasakit yan, namatay din. Ang sabi niya, you will never become spiritually. Agree with that? Kasi ang tingin natin sa frustration, sufferings and trials, ano tingin mo? Negatibo. Hindi ba ganun tayo? Nagiging negative sa'yo, that's why kailangan mo dapat magpatuloy ang nangyayari sa'yo, hindi ka magpapatuloy. Ano ba? Ganun naman naman pala tayo eh. Magkikita. And somehow, di ba iwasan mag-rebelde? Kung meron nag-rebelde, how is that? Kasi nga hindi naiintindihan yung salitang tolerance to keep going, magpatuloy, o yung endurance. Kasi tingin mo negative eh. Eh wala talagang mangyayari, perfecto, whatever, sa mundong ito. Kaya pinaliwanag yan ni Pablo. So tingnan niyo yung word ni John MacArthur, will become spiritually mature unless you develop hardship. O, kailangan talagang pagtiisan yan. Kung may problema,
Kailangan meron kang hardship doon. Meron kang eagerness to go with it. Despite of frustration and trials na na-experience mo sa buhay mo. Sabi ni John MacArthur, mahihirapan kang lumago sa iyong spiritual na pamumuhay pag hindi ka nakakaranas ng frustration. So, kung titingnan mo, di siya negatibo. Is that correct? It is not a negative. Kayo ba negative ang tingin nyo pag napuprostrate kayo? What do you think about that? Very clear po sa inyo yan. Sino Pablo? Ang daming dinalan niya. Ganyan, sila mismo nag-challenge sa atin. Ano ba ang sabi niya? You can only develop endurance as you keep going in your faith through painful experiences. Talagang mangyayari yan sa buhay ng bawat mananampalataya ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So that is the background. Bakit si Pablo ay sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi niya, makakasumpong kayo ng mga pagsubok, mga frustration in life, so that you can develop endurance. As the same as explanation of John MacArthur. Malinaw. Now, ang titingnan natin, why is it important? Parang yung baptism, pag hindi mo naiintindihan ng significance, nahihirapan kang mag-decide. And somehow, you have already been there and baptized, pero pag hindi pa rin malinaw, ano nangyayari? Di ba pag ganun-ganun ka pa rin? Hindi consistent your Christian living. Did you see that? Kaya nagugulo ka tayo pare-pareho eh. Kahit nga ako, matagal na ako nagugulo ka sa inyo eh. Tatawa ako eh. Hindi ko na alam kung mabubuhay pa ako hindi rin. You know, that is very important. I'm so serious sa totoo lang. Try to consider that. Alam niyo po ba, hindi biro-biro ang salita ng Diyos. Agree? Huwag natin siyang biruin. Mahihirapan natin maintindihan yan kung hindi natin tinitingnan at pinag-aaralan mabuti. Kaya ang scripture ay nagbigay din siya ng kahalagahan para pagdating ng araw ay hindi na tayo mabawasan dito. At mapapagtsagaan nyo na ang GSPC. Okay? Para magkaroon kayo ng isang eagerness. As a matter of understanding lang yan, agree with me? And of course, sa isang available resource that God given to us, napaka-importante po yun. Okay? Mapalapakan natin sunod. Bakit ito ay mahalaga? Ang mga frustration or whatever, at bakit ang scripture ay hinihikayin niya tayong magpatuloy sa buhay na napakahirap na naranasan mo. Di ba? Kaya maintindihan natin yun. Kaya nga pag nakikita ko sila Brother June, Brother Divino, at saka si Brother Kenneth, nalulungkot yung damdamin ko. Kasi gusto ko silang buhatin. Ako, tingnan nyo naman, kinukontrol ko yung pagkain ko, pero malaki na naman. Sabi ko, 3 na lang, magiging 4 na kami ngayon.
Quadro alas. Okay, why is it important? Of course, number one, wala akong kapayapaan dito sa mundo. Really? Yes. Ang kapayapaan nandiyan sa inner mo yan. At yung tunay na kapayapaan, magkakaroon ng fulfillment ang lahat ng iyong work pagdating mo sa langit. So kung mapapansin mo, iba't ibang direction ang nangyayari sa buhay natin. In Christianity, ano nakikita natin? Kahit ako parang mababaliw na ako dito eh. Ewan ko ba? Yung experience ako dito sa Europa, even though di pa ako nakarating na state, ay ako payanin ng Lord. How many times na na-invite ako doon mag-speak sa mga university. Maraming ako invitation po doon. Sa LA, sa New Jersey. Pero hindi ako pinapasok ni Lord. Pero kaisa namin yung mga lingkod din ng Diyos doon. So when you look about that, even though Christianity somehow, ay nangyayari yung mga ganon, because we live in a fallen world. Alam niyo ang ibig sabihin yan? Nandito po tayo sa mundong makasalanan. Pakitignan mo nga yung katabi mo kung maraming kasalanan yan. O, tinignan na si Terry. Ano ang na-realize mo sila? Ayaw ba namin ito? O, tingnan niyo, no? Romans chapter 8, 18-21. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Design. Sinabi ni Paul kanina, frustration, problems, and trials. Ito naman ang binanggit niya sa Romans chapter 8. I consider that our present suffering are not worth. Ano pa sabi niya? Comparing with the glory that will be revealed in us. Tingnan niyo na lang sa Tagalog. So, ibig sabihin si Pablo, siya rin mismo, nung panahon niya na siya ay nasa ministeryo ng Diyos at naging born again siya, pumasok sa Christianity, doon niya naranasan ng iba't ibang frustration ng buhay. Alam niya yun. At sila mismo sinulat nila ito upang ikaw at ako maintindihan natin bakit nandiyan ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, bakit nakakaranas pa rin ako ng problema. Is that correct? Pero tingnan niyo yung challenge dito ni Pablo. Comparing with the glory that will reveal in us for the creation waiting eager expectation for the children of God to be revealed. So hindi ka dapat ma-discourage. Kailangan mong maging tolerance pa rin. Bakit? Kasi pagdating ng araw, sabi ni Pablo, hindi pwedeng ikumpara yung magagatnan mo. Di ba? Hindi, sabi niya. Makakaranas ka na. May problema ka na. Di ba pagsubok? Comparing, kumpara. Saan? Sa ipapakayag ng Diyos pagdating ng araw sa buhay mo, yun ang hintayin mo. Anytime kung resources ni Lord nasa sa'yo. Alam niyo ba na tayo lang nag-iisip ng hindi maganda? Are you agree with that? And that is it. Malinaw yung sinasabi ni Pablo. Kailangan maging eager expectation for the children of God to be revealed. May gagawin ng Diyos yan. Magpapatuloy ka lamang at huwag kang mag-give up sa mga nangyayari sa buhay mo. Talapakan natin si Lord. And then verse 23, for the creation was subject to frustration. Di ba po ang word? Yun yan ang dahilan. Alam nyo, kanino nagsimula yan? Ayan, mapapagbintangan pa natin, yung mga ninuno natin.
Adam and Eve. Because of their disobedience, ayan, nadamay tuloy tayo. Nakita niyo po? Kaya kahit kapayapaan, whatever it is ang nakikita mo, mahirap pong mangyari yun. Araw-araw may problema. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may frustration. Kasi we are all subjected with the sin. Dahil sa kasalanan niya. Pero ang Diyos, alam niya, hindi mo siya nagkulang. Nagbigay pa rin siya ng isang resources mo para ikaw ay magpatuloy bilang isang anak ng ating Panginoon Diyos. Malinaw ko sa inyo binabanggit ng Scripture? So yung word na yun, Paul described the word as present suffering and subjected to frustration. Kaya huwag kang masupresa. Ako sa bansang Pilipinas natin, alam nyo, nung napanood ko yung sumakit ang ulo ko. We have 3 branches in our Constitution about the Philippines government. Alam nyo kasi yan? They are highest in the land. Executive, the judiciary, and legislative. Alam nyo kasi yung legislative? The Senate and the lower house. Pero anong pinakita nila? Di ba sa ulo? Ako nangangarap kasi mabago yung takbo ng Pilipino. Na kahit alam natin dito, kabisado yung takbo, kahit pa paano, maginhawa naman, di ba? As likewise in the Philippines, parang hindi, ang hirap nga Bakit nangyayari yun? They are professional, they are law. Sila yung gumagawa ng batas. Tapos pupunta ka sa judiciary, sa Supreme Court. Ano ba naman yan? Kaya di tayo bumato, pag nababasa ko yung mga magandang nila. Hindi ako satisfied. The reason behind that, we live in a fallen world. Amen? Pero ang Diyos ay lagi nandiyan. Kaya sabi ng writer, the entire creation was subject to suffering and frustration because of sin, and wait for the day when God will restore creation and makes all things right. Hintayin mo lang yan. Mangyayari po yan. Malapit na nga yung pagbabalik niya, kaya huwag kang anong tawag yan? Do not be easy. Do not be somehow, when it comes to keep on going, just go for it. Kasi darating din ng Panginoon, alam niyo po ba? Sana yung makita ko, bumaba na nga dito, para matapos na No? Huwag pagpakampante. Everything will be all right upon His coming. Yun na lang. We are all subjected. Kahit sa church, alam niyo, subjected tayo sa fallen world. Kaya pag hindi tayo nag-iingat, tayo tuloy nangyayari. Laging may problema. Laging may chismis. Laging, wala. Clear? O di nakita mo ngayon, we are all subjected po. We are not exempted when it comes to frustration and trials. Amen? Kailangan makita mo yan. Kaya ang Kristyanismo laging ganon, nadadamay sila sa fallen world. Kasi hindi nila tinitignan ng Scripture. Pero pag tinitignan mo yan, maintindihan mo. Malinaw ko sa inyo? That is one of the reasons why somehow we need to keep on going. Kailangan mo magpatuloy. Okay? Romans chapter 5, verse 3, balikan lang natin. Despite the frustration, sabi ni Pablo, pag nakakaranas ka, purpose ni Lord, mag-endure ka. At the same time, para mag-mature ka. Magtanong nga ako sa inyo bago pumunta doon sa second one.
O ayaw nyo na akong tignan, o natatakot kayo. Are you really a matured enough? O sabi ng wife ko, may binubog sa akin. Going na, going. Did you see that? Ayaw natin magsalita, no? Did you see that? Of course, do not disregard the frustration and trials in life, kahit sa children, family relationship, whatever kind of relationship, laging may problema yan. At huwag ka nang mag-expect nagiginhawa yan. Alam niyo, sabi ng Biblia, prophecy yan ha, di ba? Kay Pablo, kay Timoteo, it become worse and worse. Alam niyo, paglabastaran ng mga anak sa magulang, nakapula po yun. Alam niyo, yung mga falling away naman na ng palataya, nakasulat din yun. As part of the fallen world. Para maintindihan natin at maging handa tayo sa pagbabalik ni Lord. And that's it. To develop endurance, kaya we need to go for it and keep on going. Second one, because we are subjected to trials and suffering. Talagang daranas tayo ng pagsubok. So tingnan natin ang sabi ni Pepe sa John, chapter 16, verse 33. I have told you these things so that in me you have peace. In this world, you will have trouble. Isinulat yan 2,000 years ago. At nakita na ni Lord Jesus Christ ang mararanasan mo. Nakita niya ng Lord Jesus Christ ang mararanasan ng mga apostol. Even then, ay nakasama si Jesus Christ, ay hindi sila na-exempt. Nakita niya yan, dapat sana may consideration si Lord Jesus Christ to those people. And yet siya mismo nagsabi. Kaya tayo ngayon may mga pagsubok sa buhay. Sana yung mga pagsubok hindi ito magiging kasangkapan upang manghinaan, no? Upang di ka magpatuloy. Huwag mong gagawin yan, alam nyo, talo ka. Talo ka, just wait. Pagbalik ng Panginoon, bababaan ng luha, maiiyak ka sa tuwa. Yun na lang nahintayin mo. Kasi nasabi ng banal na kasulatan. So sabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. That is prophecy. Malinaw sa inyo, nauna na si Lord para mas maunawaan mo. Pero ang blessing, ito. Tingnan niyo yan, ha? Bakit kailangan mong magpatuloy, magsumuko? Tingnan niyo sabi ni Craig, one of my favorite friends. But take heart. Oh, di ba malinaw? I have overcome the world. Si Jesus Christ ba naging exempted sa trials? Hindi. Mas masakit pa rin naranasan niya. Imagine that. Ito yung sinabi ni Lord as an assurance ito. Assurance for everybody. Sa iyo at sa akin. Kaya ko yung karamdaman, okay lang yan. O ano man ang naranasan ko, okay lang sa akin yun. Kahit mag-suffer, whatever, in the ministry, mag-suffer, wala sa amin yun. You know the reason behind that? Kasi sabi ni Christ. Di ba? Malinaw ba yung sabi ni Christ sa inyo? Kung napanagumpayan mo yan, walang pagsubok kayo. Kailangan kayong magalak, sa Tagalog magalak, di ba? Dahil napanagumpayan ko yan. Alam mo, kailan ka pa naging matagumpay? Nung mamatay si Christ at nabuhay na muli, isa sign na naging victorious na tayo. Of course, di nawawala yung pagsubok, pero victorious ka pa rin.
go for that. Even though it is hardship for you, mahirap sa inyo. Kaya tama yung sinasabi ng ating mga tagapagturo na pag gugustuhin mo lang, magagawa mo. Naniniwala ka doon? Oo. Di ba? Hindi siya magiging mahirap. Ang gawin lang, hardship. Pagsumikapan ang mga bagay tungkol sa Diyos. And that is very important. Tingin mo, pag naglingkod ka sa Diyos, ginawa mo yung lahat, lugi ka ba? Di ba dahil pangako ni Lord sa mga anak niya na pinagpapala? Marami po kung babasahin mo ang Biblia. Kaya sabi ni Christ, take heart, I overcome the world. Kaya kung nakakalalas ka ng kahirap ngayon, pagsubok, hindi mo maintindihan ang mundo, tumalong ka na sa Monte Vecchio. Sino sa tapos bigla ng Monte Vecchio? No? You know what? Maging sincere ko lang sa sinasabi ni Lord. Ang daming pangako ni Lord, ba't ka susuko? Di ba? Ang kaaway, sisirahin niya yung pag-iisip mo. I-discourage niya ang buhay mo. At sasabihin niya na wala mang pag-asa. Wala nga ng pag-asa magbago. Pero ang totoo niyan, marami kang pag-asa kay Lord kasi pinropesiya na niya yun noon pa. Meron pa rin panibagong bukas. Si Marcos nga, nung nabubuhay yan, may bagong lipunan. Sa GSBC kaya. Palapakan natin si Lord Bata. Dito siya? Nakikita niyo po yun? Okay. In Acts chapter 14, 21 to 22, alam sa akin ng Biblia, they preached the gospel in the city and won a large number of disciples. Tingnan niyo, daming naturuan. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Nung nangangaral sila, manatili kayo sa pananampalataya nyo. Ang sabi ni Luke, ang Acts ay second book ng Book of Luke. Pagpag-aaralan mo yan. This is the second book. Yung writings ng Book of Luke is the same as the presentation of the Book of Luke. So, sabi niya dyan, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. They said, ayan yan. Kaya minsan napapahiya ka, yung magpakinggan, pero sinasabi masama, kasi ang mga nauna nating mga kapatiran, nakaranas na rin ng ganon. Pareho ko sa inyo, kaya subjected tayo in everything. Kaya hindi ka magiging up, hindi ka susuko, magpapatuloy ka pa rin. Pinapagin niya ng Biblia para malaman mo po yung katotohanan. May blessing kay Lord, alam niyo ba yun? Just wait lang yan. Akala mo pinapabayaan tayo? Akala mo hindi gumagawa ng Diyos? What do you think about that? Check the scripture. May ginagawa yan noong pabinagkitan ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy ka bilang isang anak ng ating Panginoon Diyos. So sabi nila Paulo, when you stand up for Christ and your faith, you will face opposition, not only from others, but from the spiritual warfare. Ephesians chapter 6 at tinutukoy dyan. Malinaw mo ba sa inyo?
Tingnan ko nga yung wife ko kung ang hirap nakikita ko dito. Pero sa pinibiro ko din ako. Okay? Imagine that, nakakaranas tayo ng opposition, discouragement. We are under attack by spiritual spirit. Bad spirit. Merong spiritual warfare dyan. Kaya wala tayong kawala doon. But take heart, sabi ni Jesus Christ, di ba? But take heart. Magiging matagumpay ka. Nakakaranas ka ng hardship. Ang sabi ni Lord. Di ba malinaw yan? Di ba? Kaya pag kabisado mo itong highlighted sa iyo, alam nyo, kahit anong gawin ng kaaway, okay lang. Di ba? Kahit masakit yan, okay lang. Kasi naiintindihan mo eh. Bakit nangyayari sa church? Kasi naiintindihan mo eh. Alam niyo yung mga mega churches, ang daming opposition yan. TFDC, maraming opposition yan. Like Warren, maraming opposition yan. Kapwa pa pastor ha, ang nag-oppose kay Rick Warren. And that's part of life. And they believe all of them are subjected to trial and frustration as well as an opposition. It's because of spiritual warfare. Okay? Sa ating concluding thought, para mas manalo tayo, mag-close tayo, no? Ito yung ating concluding thought. Merong pangako ang Diyos na benefit pag nagpatuloy ka. Okay? Kasi maliwanag naman ang sinasabi ng mga nakasulatan. At bakit kailangan mo mag-keep on going? Bakit kailangan mo maging consistent sa pagsamba sa Diyos? Everything na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yung pagsuporta sa ministry ni Lord, especially sa church. Why do you need to do that? Anong concluding thought meron niya? Are you agree with me na lahat ng sinasabi ng Biblia at pinabuutos niya ay mayroong kabulungan yan at mayroong kalakip na pangako yan? Did you ever consider that? Tingnan niyo ito, no? Kaya natanong ko kayo kanina, ang paglilingkod ba sa Diyos, ang pag-o-offering ba sa Diyos, ay kalugihan niya sa bawat mananampalataya. We need to evaluate that para mas maintindihan natin. Okay? So sabi ng 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, tama lang yung ano, no? So be truly glad. Alam mo kung ano ang 1 Peter at kanino ito isinulat? Di ba na-discuss ko na yan noon? Di ba nag-series ako ng 1 Peter at 2 Peter? Naalala nyo? Ito ay isinulat din sa mga kapwa natin mananampalataya na naghirap, na maraming frustration sa buhay, at nahirapan sila sa kanilang pananampalataya. That's why Apostle Peter wrote them a letter. Para maunawaan nila, maintindihan nila, of course, nagmamahal sila kayo. Ikaw, patuloy mo, nagmamahal. Ikaw pa nga yung nag-prepare ng everything. Di ba? So tingnan nyo, no? Ito yung mga dahilan, sinasabi ni Pedro. There is wonderful joy ahead. O, mayroong kagalakan. Even though you must endure many trials for a little while. Biro mo yung frustration, matatapos din yan. Sabi ni Pedro, maghintay ka lang. Okay? Then sabi niya, this trial will show your faith is genuine. Oh, malinaw? So, ang purposes ng endurance and hardship
kung titignan mo, dalawa na agad ang mapapansin mo na sinasabi ng Biblia. Correct? Anong sabi ni John MacArthur? And even though, Romans chapter 5 verse 3, you will be when it comes problem and trial will develop endurance. Tapos si Pedro naman, ano ang sabi niya? Pag nakakaranas ka ng pagsubok o whatever, mapapatunayan mo ikaw nga ay tunay na mananampalataya ng Diyos. Genuine ang faith mo. Pag sumuko ka, ikaw nakakalam kung genuine yung faith mo, hindi. Pero ang evidences, very clear. And even salvation, may evidences yan. Ang pagiging born again, may evidences yan. Hindi po maitatago yan. Pag totoo ang pananampalataya at genuine ang conversion ng tao. Malinaw po sa inyo? Hindi magiging sikreto yan. Makikita at makikita yan sa kanyang buhay bilang isang anak ng Diyos. Ano ba ang sabi niya? It is being tested as fire test and purifies God. Nagiging dahilan o purposes ni Lord yun para maging dali sa iyong pagmamahal sa Kanya at pananampalataya mo. So when your faith remains strong, pag lumakas na, ang sabi ni Peter, through many trials, it will bring so much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Di ba napakalinaw ni Pedro dyan? Kailangan makita yan upang may pakayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa paghihirap mo, nagiging blessing ka. Sa pagsisikap mo, kahit nakikita mo walang kapalit, kahit opposition ang ginagawa sa iyo, but you are still there and serving Him. Sabi ni Pedro, maipapakayag yung kalwalhatian ng ating Panginoon. Very clear po sa inyo. Kaya naman maranasan natin dito, we keep on going now. Okay? Siguro mas mahihirapan kayo kung magdadrive pa kayo going to Rense. And going here. Wala po, medicines. Wow, what do you think about that? But pag meron kang hardship, ako nga medyo pagkano tinatamad pa magising eh. Sabi niya meron na kaming sermon kagad. Oras na. Eh siyempre masunurin tayo husband, di ba? Tatayo ako, nakaprepare na yung lahat. Nakakarating na rito na mas blessing. That is hardship. Doon na ipapakaya ang ating Panginoon. Alam niyo yung pagbibigay niyo, pagmamahal niyo, at pagiging generous yung whatever kind of the generosity that you have given. Huwag yung tignan kalugitan yan. Amen for that. Wow! That's a lie! Galing yan po sa kawan. The more you are a generous people, the more yan ang gagaling sa puso mo yan. Ang ating Panginoon nakikita na yan. That is hardship. Di ba? Hindi mo sinungaling ang ating Panginoon. Sa totoo lang. Tanungin ko nga kayo bago ako magwakas. Sinungaling ba si Lord Jesus Christ? What do you think? Di ba? Sino kaya sinungaling Sir Peter? Chawa na. Di ba na? Chawa. I-apply to the system.
Bigay ng perjury. Jumbo. Pero praise the Lord for that. Yun po. Very clear in scripture about that. Huwag lang kayong sumuko. And money, whatever, just wait. Sabi ng parang nakasulatan, God will restore His creation. Maraming mangyayari na gagawin na natin Panginoong Diyos sa buhay. Amen? Okay, and that is it. Ano pa ang binabanggit dyan? It will repeat the whole word. Then, meron pa binanggit dito. Okay? So, sabi ng writer, ang tawag ni Pedro sa mga Kristiyano na nakakaranas ng severe persecution at ang purpose ay to encourage them in their faith and encourage them to their faith. Alam niyo, pag nakapagpatuloy ka, ito yung blessing. May encourage mo yung pamilya mo. Ikaw ang magiging patuto. Kung pinag-pray mo ang pamilya mo, just start with yourself, di ba? That is the purpose of Peter. Kaya pag nakita yan, sabi ni Pedro, ikaw mismo ngayon ang magiging model at halimbawa para pamarisan niya ang nakikita sa buhay mo. Amen for that? And that is the concluding thought in all kinds of hardship. Positive yan. At confirm yan at noted yan na sinasabi ng banal na kasulatan. Ito na po yung last sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Alam ko, paborito nyo rin ito eh. The temptation in your life, dito kasi word temptation, in Amplified Text, AMP, Amplified Bible. Okay? Para di kayo magulumikanan. Ang sabi ni Pablo, ang pagsubok sa inyong buhay, kasi Amplified Text, dito kasi temptation, are no different from other experience. Si Pablo, naranasan niya yan. Tinutukoy din niya yung sarili niya at yung mga nakasama niya sa ministry at mga apostol natin. Walang pagkaiba sa naranasan mo ngayon, sabi ni Pablo. And then, even though we have trials in life, ano sabi ni Paul, ito yung challenge. Take note that word. God is faithful. How about that? Confirm? Oh. Sino ngayon may problema? Tayo na naman. Tingnan niyo yung Diyos natin, di ba? Mga tao din yung sumulat na yan. Pag sinabi mo magkapag ng Diyos na pagsubo ka, matatakot ka pa ba? Uuro ka pa ba? Mapuprostrate ka pa ba? Magiging negative ka pa ba? Kung naniniwala ka na matapat ang Diyos, di ba? Did you imagine that or did you consider that? Kasi magtataka ka, ang Diyos ay matapat, then natatakot ka. Especially in your future. Especially your experiences in life. Where is the faithfulness of God there? Di ba? Malinaw po sa inyo. Pag naniwala ka na matapat ang Diyos, at pag naniwala ka, nagligtas ka. Sino nga yung ligtas dito? Pakitaas lang po yung kamay ninyo. Pag naniniwala ka, you are saved, you are going to heaven, your sin has been paid by Jesus Christ in the cross of Calvary, doon sa katapatan ng Diyos, di ka naniniwala? Di ba? Did you imagine that? Ayan lang siguro, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dalawa binanggit niya ni Pablo, matapat ang Diyos,
Ito pa yung take note na pinakahuli. When you are amplified, will show you a way. Naintindihan niyo yan? So that you can endure. Biro mo yun ang sabi ng apostol na natin, Panginoon, ganito tinutukoy niya bago magwawala. Di ba nakikita mo masalimutin dama, problema, diabetes. Pero dahil matapat nga siya, ang gagawin niya? Kahit nandiyan ka pa ikot-ikot, gagawa pa rin siya ng daan at bubuksan niya ito. Last verse, di ko lang nilagay, Isaiah. Sa paglalakbay mo, sabi niya, pag dumaan ka sa bundok, ano sinabi niya? Bubutasin niya ito. Hyperbole word, or metaphor word, or figurative word, na ibig sabihin, siya mismo ang gagawa ng daan para sa iyo. Di ba napakasarap nun? And that's the thing. Why is it we need to keep on going and somehow tapos may hardship sa buhay? I-consider mo lang yan sa puso mo at makikita mo. May gagawin ka ba talaga ating Panginoon? Okay? So tumayo po tayo lahat at tayo manalangin. Wow! That's great! I love that word. Okay, sige po, tayo ay manalangin. So muli po Lord, salamat po sa iyong mga salita. Nawa ay tumilo po ito sa aking puso. At maging blessed po ito, Panginoon, bilang mga anak mo. Kaya hinihiling po namin na lagi mong samahan mo kami. At maging malinaw lagi yung mga salita sa buhay namin. Kaya maraming salamat sa mga tech, sa mga writer, and even John MacArthur sa kanilang explanation. Nakakapagbigay po ng inspiration sa amin to keep going. At alam namin na nandiyan ka at napakatapat. Maraming salamat. Jesus, mighty name. Amen. So let's proceed po sa ating Lord's Supper.